And we are going to talk to you about building a strong family. Building a strong family. So how to build a strong family? Ang strong na family po ay hindi po siya nakakaranas ng mga pagsubok, kahirapan, problema. Ano po, ang strong na family po ay i-describe natin ngayon at kung paano siya itatayo. Pero bago tayo pumunta sa main topic po ay gusto ko lang magkwento ng isang istorya. Kahapon, as I was sitting down inside the church and listening to the testimony of this young man, the first time I got to meet this young man, as if that everything is okay with him. Ngiti lang siya ng ngiti, napakatahimik niya, napakatimid. Pero first time ko siyang narinig ng kanyang testimony in almost 6 months nung magkakasama kami. Nag-testify siya na meron pala siyang pinagdadaan ng matindi sa kanyang pamilya. And he even contemplated to consider to become an atheist because he wanted to shun himself away from the church, away from God, because of the pain that the family experience he had in the past. So nakita natin yung kaseryosohan ng buhay sa loob ng pamilya na ang mga kabataan ngayon, yung mga anak natin ay dahilan kung bakit sila nagkakaganyan ay dahilan sa kung ano yung nararanasan nila sa loob ng pamilya. It's not really exactly what they are experiencing outside. It's not really what they are experiencing doon po sa kanilang trabaho. But personally, nagsisimula po yan nung maliit silang bata doon sa loob ng pamilya. So, kaya napakahalaga po na makikita natin ito na hindi ho enough yung my church. Yung church po ay hindi po yun yung everyday na kasama niya. Para doon siya huhugot ng values, ng kanya pong belief, ng kanya pong perspective sa buhay. Kundi yung pamilya na meron pong takot sa Diyos, na naniniwala sa Diyos at tumatangat at nabubuhay sa salita ng Diyos. So yun po ang gusto ko ipakita sa inyo ngayong umaga nito. So, magsisimula na po tayo. Let's open our Bibles in Psalms 127, beginning in verses 1 to 5. Ganito po ang sabi niya. Ang sabi po niya rito sa Psalms chapter 127 verses 1 to 5. Sabi niya ganito po. Maliban ang Panginoong Diyos ang magtayo ng tahanan, ay mawawalang kabuluhan sa kanila na nagtatatag nito. Maliban ang Diyos ang mag-ingat sa isang bayan, ang nagbabantay nito na laging gising ay mawawalang kabuluhan. And then in verse 2 sabi niya ganito, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat at the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Yung verse 2 ay tumutukoy po sa mag-asawa o kaya sa tatay na trabaho ng trabaho, overtime ng overtime, pagkatapos umuwi ng late, pagkatapos niyang kumita, magtrabaho, makikita niya yung pamilya niya wasak. Yung kanyang mga anak, nagkakawindang-windang ang buhay, hindi sumusunod, hindi sila nagpapasakop, matitigas ang mga ulo. So, habang kumakain siya ng mga kinita niyang pera, he is eating the bread of sorrows, ang sabi niya. Napansin po ninyo yun. Sapagkat tinayo niya ang kanyang tahanan nang hindi niya kasama ang Panginoong Diyos. Nakita niyo, yun ang ibig sabihin ng verses 1 and 2. Tatandaan niyo to, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng tulog. Ibig sabihin, masarap na pahinga sa kanyang mga anak. Yun ang ibig sabihin ng last phrase. For so, God giveth His beloved sleep. Nakita po ninyo yun. So, ayaw ng Diyos na matulog tayo ng para tayo pong baliw pagkagabi. Gusto niyo tayong matulog ng masarap. Para tayong nawawala sa sarili sapagkat ang inisip natin yung mga anak nating magulo ang kanilang mga buhay. Yung pamilya nating wasak-wasak. Nakabaon sa kung ano ng mga sumpa. So alam niyo, yun ang ibig sabihin ng verse 2, yung ang implication niya. Look at verse 3. And then inulit niya na ang pagbibuild ng pamilya ay ang istruktura nito napakahalaga. Tingnan niyo yung verse 3. Lo, sabi niya, behold, children are an heritage of the Lord. Ang mga anak, mana sa Diyos, galing sa Diyos. We don't own them, we don't possess them, we don't manipulate them. Kaya nga sabi niya
Mga tatay, huwag ninyong ipamukha ang mga galit sa inyong mga anak. Provoke them not unto anger, sabi niya. Kundi palakihin nyo sila, in-nurture nyo sila sa admonition ng Diyos. Bakit? Pag-aari ng Diyos ang mga anak natin. Then sabi niya rito, mga nanay ha, pakinggan nyo, and the fruit of the womb is His reward. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbubukas ng sinapupunan ng babae at nagsasara. At kung ang babae ay nanganak siya, ibig sabihin, reward ng Diyos yan. Ibig sabihin, something that we need to be careful and we need to cherish yung mga anak natin. Look at verse 4. Yung mga anak daw natin ay parang mga arrows sa hand ng mighty men. Yung mga anak natin ay para siyang mga, alam niyo yung arrows, sa Tagalog yan ay, ano ba sa Tagalog yung arrows? I forgot already, but arrows, ito po yung bala nung bow, okay? Yung bow, ano po? So yung pana, mga kapatid, yun daw yung mga anak, at nasa kamay siya ng skilled man, yung tinatawag nating archer. Yung archer, kailangan mahusay siyang manunudla. So kasi yung archer, siya ang may hawak ng bow, at pagkatapos siya ang magpo-point, mag-aim sa kanyang arrow, sa kanyang anak, kung saan siya pupunta. Diba, gusto ko siyang maging engineer, gusto ko siyang maging pastor, gusto ko siyang maging architect, gusto ko siyang maging businessman, gusto ko siyang maging teacher, gusto ko siyang maging doctor, maging lawyer. Dapat yung magulang ay isa siyang expert. Amen? Skill. Kaya napakahalaga na ang magulang ay nagtatatag ng pamilya kasama ang Diyos. Kaya sabi niya, except the Lord build the house, the family, yung mga magulang maglilibor sila ng in vain. Kaya kita nyo, maraming mga magulang ngayon ang masakit ang ulo nila. Pagkatapos, hindi tumitigil ang galit nila sa buhay at sa mga anak nila sapagkat yun ang magiging sitwasyon kapag nagtayo tayo ng pamilya ng mali ang pundasyon. Amen? Kaya dapat hindi po love ang pundasyon. Hindi po yung emotional love. O na-inlove ako sa babaeng yan, na-inlove ako sa lalaking yan. Kapag hindi nyo tinayo ito sa Diyos, pagka tinayo ninyo ito sa Diyos, tatlong bagay ang mahalaga. Yung sabi ko sa inyo, knowledge. It's about the truth. Amen? And then, understanding of that knowledge, of that information. And then, wisdom, application nung pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Yung nilay down niya ang foundation. Now, sabi niya rito, so ang mga anak ay parang mga araw sa kamay ng manunudla. At ang sabi niya sa verse 5, pag yung mga magulang ay mga expert sila sa pagpapalaki ng anak at pagtatayo ng pamilya, ang sabi niya rito, happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Nakita niyo ang ganda ng promise ng Diyos, ano? Masaya daw yung tatay, yung mga magulang, na yung mga anak nila intact, kumpleto, na nasa quiver. Ibig sabihin ng quiver, yung lagayan ng kuwan, yung parang bongbong, lagayan ng mga haros, sapagkat hindi watak-watak yung mga anak. Alam niyo kung ano yung problema ng mga pamilya ngayon? Pakita ko sa inyo ganito. Ayon sa atin pong Philippine Statistics ano yung agent? Office dati, pagkatapos po sa atin pong DSWD, sa stats po nila, meron pong 2.2 million na OFW sa buong mundo. At sa pag-aaral po nila is 8 out of 10 of those 2.2 million are broken families. Nakita po ninyo yun? 8 sa 10 pamilya na mga nag-a-abroad. Okay? Nawawasak ang pamilya pag naghiwalay sila. Well, walang masama yung nag-a-abroad tayo para kumita ng pera dahil gusto natin i-survive yung family natin. But you have to pay the price. Amen? So, kaya kailangan po ang mga magulang ay pag-isipang mabuti ito sa pag-abroad at kung ano na sapagkat nakakapasok ang kaaway para sirain ang mag-asawa at ang kanilang mga anak kapag sila po ay laging magkahiwalay. Alright, another one is, ano po ba yung mga challenges at mga threats ng Filipino families ngayon? Ito po yung mga threats. Yung tinatawag natin na disintegration of family. Pag sinabing disintegration, ito yung process of losing cohesion or strength. Yung po bang unti-unti pong bumababa yung isang bagay o yung mga tao sa kanila pong dating matibay na pagsasama. Disintegration, it is the process of losing cohesion or strength. Para po bang kumisan niya ng pamilya
ay ganun na ang nangyayari all over the world. So disintegration of family. Number 2 na threats sa Filipino families, yung substance abuse, yung drugs. Another one is parental absenteeism. Yung pong mga magulang na lagi pong wala doon sa loob ng bahay. Nag-abroad o kaya nandito ka sa Pilipinas, kasama mo yung pamilya mo pero wala kang panahon para pagtuunan yung mga anak mo. Yung bang nandyan ka pero wala ka dyan. Kaya nararanasan din yung mga magulang yan, na kinakausap mo yung anak mo, parang wala siya, hindi siya sumasagot. Yung kung ano yung tinanim mo bilang magulang, yun ang aanihin mo sa mga anak mo. Mabigat po ito mga kapatid. So disintegration of family, and then yung substance abuse, parental absenteeism. And I think this is what our kids is experiencing inside the family now. Because many parents, maraming mag-asawa, husbands and wives, na tinayo nila yung pamilya nila sa larangan ng mag-boyfriend sila, sige, masyado silang mapupusok, pagka nagkagustuhan, nagse-sex, pagkatapos mag-sex, mapipilitang mag-asawa. Pag nag-asawa ngayon, magsisimula sila ng wala ang pundasyon ng Diyos. Wala ang salita ng Diyos, wala yung takot sa Diyos. So, magsisimula sila doon. Nakikita po ninyo, kasi pag nagkaroon kayo ng pagkakamali ng desisyon ng mga bata kayo, bababaw yung pananaw ninyo sa buhay at sa Diyos. So, napakahalaga nito, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya yung mga anak, lumalaki sila sa pamilya na magulo. So, economic difficulties is another reason for another threats for Filipino families. Yung kahirapan, So, kung ano nung mga kasubuang mga maling desisyong ginagawa ng pamilya, hindi lang ng magulang, pati ng mga anak. Absence of family goals and deteriorating values. Kaya kita mo without vision, the people or the family perish. Kaya kapag ang mga magulang walang vision, yung they are just living, nang walang vision, wala ring vision. Tayo sa pamilya natin, so yung mga anak natin walang direction. At yung tinatawag nating deteriorating values. Natatandaan ninyo yung tinalakay ko ng mga nakarang araw, applying faith in parenting, for effective parenting, and then yung tinatawag nating essential orders of God to parents. Amen? And then nung nakaraan, tinalakay namin sa yung last, nung bago ko magpasko, nung 24, tinalakay namin ko sa inyo yung kasama yung pamilya ko noon, yung the Orcales family values. Ano yung na-develop namin, na-create na values throughout the years. Sa loob ng 28 years na pagsasama namin ng aking asawa, na-develop namin yun ang ginamit namin sa pagpapalaki ng aming mga anak at paghubog sa kanila. So, katulad ng sinabi ko sa inyo noon, na sakalang ako nagsimula na magturo sa church, sa iba't ibang lugar, sa iba-ibang mga tao, sa ahensya ng gobyerno, the only time that I took courage to teach about family matters was after 20 years. Anong ibig sabihin nun? Hindi ako nagturo sa church, sa kanino pa man ng patungkol sa pamilya, nung ako'y nagpastor, unless nung ako'y nakita ko si Jari na 20 years old na siya. Kasi yung 20 years yun is enough na nakita ko na yung in-experiment ko kung anong nangyari sa anak ko. Yung anak namin ay hindi sila naging perfect. Sila po ay maraming mga flaws. Pero yung mga guidelines ng principles na nilay down namin, yun ang sabi niya, train up a child in the way they should go so that when they are old, they shall not depart from it. Yun ang nakatulong sa kanila para makabalik sila doon sa tamang buhay nila sa Panginoong Diyos. So nung nakita ko nung mag-20 si Jaire, umayos na yung isip niya at buhay niya. At pagkatapos nag-turn out siya na maglilingkod sa Panginoong Diyos. Sabi ko, now it's time for me to share what I have experienced in tinatawag nating building a family. So, it is very important for us to really reset our family sa values nito at sa goals nito. Another threats to Filipino families, yung rising incidence of early sexual involvement. Kapag wala po kasi tayong goal sa pagpapalaki ng mga anak natin, at wala tayong values, alam niyo talagang mabubuhay sila nang wala po silang convictions. Mabubuhay sila na, sige na lang, pwede na lang yung maski anong paggagawin nila sa buhay nila. So, napakahirap po nun. So, rising incidence of early sexual involvement and teenage pregnancies. Mabigat tong mga to. Ito yung mga threats. Strong negative influence of media on the family. So, kaya po sinabing negative, kasi may positive impact din naman po ang media. Pero may negative din po yan. Yun po ang kailangan nating pantayan. So, these are the threats to Filipino families. So now,
because of these threats, yung mga families natin ay humihina, nagdi-disintegrate po siya. And so, maging yung mga nagsisimula ngayon ng pamilya, dapat ninyong bantayan po ito. Okay? So, magpapatuloy po tayo. So, ang tanong ko is, what really defines a strong family? How can you say that this family is strong? When I was a kid, naririnig ko pag nagsisimba kami noon sa Catholic Church, o kaya doon sa isang organization ng aming society, ng community, i-announce, lalagyan pa ng ilalagyan pa ng tarpaulin, Back then, kumot lang yun, na letteringan. Ilalagay anong tawag nila dito? Parang family model of the year. Family Vito, halimbawa gano'n. Makikita mo, ilalathala ng simbahan yan. Yun yung mga nagbigay ng malaking donation. Pero makikita mo habang lumalaki ka, ba't gano'n? Yung pamilya nila, yung mga anak nila, nag-aaway-aaway sila, nagkakahiwa-hiwalay, iba-ibang asawa. Sapagkat akala nila ay that's one way to show a strong family. So what really defines a strong family? Pera po ba? Hindi po masama ang pera. Tama po ba? Nothing is wrong with money. Pero pera po ba talaga ang nagde-define ng strong family? O magagandang bahay? O kaya ay education? O kaya ay masasarap na pagkain sa hapagkainan? Ano po? Are these the things that would define a strong family? Well, I tell you, these things are good. Sabi nyo nga po, good. These things are important. Basic needs yan. Tama po ba? I did not say it's wrong. Pero I tell you, they are not a guarantee to have a strong family. Because I have seen people who have all of this, but then their families are still in shambles. So meaning to say, what really defines a strong family is a family that overcomes life's challenges. Amen? Yun po yung pamilyang nag-strong, yung napagtatagumpayan nila ang mga hamon, yung mga threats ng buhay ng isang pamilya. So, magpapatuloy po ako, So, sabi niya rito, si Job ito ay, to name one, this is his example. Job was a very influential person, a father, and at the same time a leader. And he was a very rich man in the East. And there is none like him. He's a very godly man. At naniniwala akong pinalaki niya yung mga anak niya na may takot. Pero ang problema, mga anak niya ay pinili nila na gumawa ng mali. You see, kaya mga magulang, huwag po kayong magkaroon ng guilt trip kung kayo pong mag-asawa ay you walk with God, and then you serve God, you are faithful to God, at pagkatapos nung malilit yung mga anak ninyo, pinapalaki nyo sila sa Diyos, Pero nung lumaki sila ay nag-turn out pa rin sila na they chose to do wrong, at pinili pa rin nila yung gusto nila. Kasi may free will ang tao. Tama po ba yun? May free will. So, nakita naman ninyo, itong si Job, itong si Prophet Samuel, maski pa paano yung mga anak nila sumablay, hindi gumawa ng mali itong mga tatay na ito, mga magulang nito. Pero kasi, ang sinasabi ko lang, pwede pa rin piliin ng mga anak natin na gumawa sila ng mali. Alright? So, but then, alam mo kung mayroon kang participation sa pagkakamali ng mga anak mo bilang magulang, kung magmula nung una ay hindi mo tinatag sa Panginoon ang pamilya mo. Kita nyo si Job dito, Nakita niya yung mga anak niya. Sabi niya rito, when the days of their fasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. Isa-isa niyang binibigyan ng offering yung mga anak niya. For Job said, it may be that my sons have what? Sin. Nakita niyo yung magulang na ito? Kasi yung mga hayop na kinakatay noon, yung dugo'y titigis, tumatakip sa kasalanan ng mga tao yun. Na naglalarawan sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan natin ngayon, si Jesus Christ. Nakuha po ninyo? So that's how they do. And cursed God in their hearts. So thus did Job continually. So this man is really a godly man, a godly father. But in spite of that, yung mga anak niya ay matitigas ang ulo. Kaya sa bandang chapter 2, mapapansin niyo na kinuha ni Lord yung mga anak ni Job. Dahil ayaw nilang magpaawat.
naawa ang Diyos sa kanyang anak at servant na si Job. Pero ganun pa man ang sabi ni Job sa lahat ng pagsubok niya, but he knoweth the way that I take when he had tried me, I shall come forth as gold. So striving itong pamilya ni Job na sa kabila ng nagdanas siya ng maraming pagsubok, mapapansin ninyo na si Job ay isang napakahusay na tatay dahil siya po ay may takot sa Diyos. So itinaguyod niya yung kanyang pamilya. Now, I would like to give you 5 things on how to build a strong family. Nung nakaraang araw, nung December 25, pumunta kami ng aking asawa at ang aking anak na bunso sa anak namin isa kay Jaire doon sa Condo Villas. Meron sila doong malawak na joggingan at saka yung may paakyat na ganyan. So sa excitement ko na ako'y gusto kong mag-exercise dahil puro tayo kain. So 3 beses kong inakyat yung pa-slope na ganyan. Habang binabanatan ko yan, yung panghuli, hindi ko na mailakad yung aking paa sapagkat yung aking binti naninigas, nagpupulikan. At hanggang ngayon, masakit pa rin yung aking binti. Ang ibig sabihin kasi, nire-regain ko yung stamina ko at saka yung strength ng aking mga muscles na matagal na na-loosen dahil walang exercise. So, ibig sabihin, humihina ang katawan natin pagka hindi po tayo nag-exercise. Tama po ba yun? At kaya pang nag-exercise ka, tinataasan mo yung level. Kaya nga yung iba, yung sa treadmill, tinataas nila ngayon yung slope, ini-incline nila. So it's the same thing with building our families. So that's why I use the word slope. Ano po? A slope is meron tinatawag na positive slope pagpakyat. Merong zero slope pagkapatag. Meron pong negative slope pagka siya ay pababa na, downhill. Pagka masyado namang pabangin, yun yung tinatawag na undefined slope. Hindi mo siya alam. So meaning to say, if you want to build a strong family, kaya nga sabi ko sa inyo, what defines a strong family is a family that overcomes life's challenges and threats. Hindi po ba, Hindi po sa dami ng pera, sa laki ng bahay, sa dami ng sasakyan, o ganda ng mga pagkain, ganda ng mga damit, hindi po doon nakukuha ang lakas. Maski na meron ka niyan, kung nagkakawasak-wasak kayo at nagkakawindang-windang kayo, you are still a weak family. A strong family overcomes challenges and threats of life. And for you to become a strong family is you need to understand and learn this word slope. Are you ready? Amen? So tingnan natin kung ano po itong slope na ito. S. S stands for scripture. Sabi nyo nga po, scripture. Kaya sabi niya rito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Tapos ang sabi po niya ay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, chapter 1, verse 8, this book of the law, sabi niya, shall not depart out of thy mouth, and thou shalt meditate therein day and night. And sabi niya, you have to set yourself to do or observe all things that is written therein, and thou shalt prosper and shall have a good success. Wow! Pangako po niya. Kaya sabi ni Joshua sa kanyang pamilya, as for me and my house, we will serve the Lord. Dapat, ang mga nanay at tatay, consistent po tayo sa salita ng Diyos at sa Diyos. Amen? Kailangan makita ng mga anak natin na lahat ng values natin sa business, values natin sa pagpapalaki ng mga anak, values natin sa pera, values natin sa buhay, makita nila na based sa salita ng Diyos. Pag hindi nakabase dito, sasabihin nila, nagkukunya-kunyarihan lang yung magulang namin na spiritual, pero marami rin silang kalokohang ginagawa. So therefore, meron kang problema sa pagtatayo ng iyong pamilya. Nakuha po ninyo. So let me continue on. Let me just define to you and describe to you the parable of the 2 foundations. Ito po ang sabi niya. Bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? At sabi niya, hindi niyo naman ginagawa yung mga sinasabi ko. So yun eh. Tama po ba yun, ano? Tatandaan niyo yung sinabi namin na pinag-aralan natin dito nung nakaraan, yung essential order of God to the parents. Ano po? Yung you have to get the Word of God, let the Word of God dwell in your hearts richly, and then you have to download it to your kids. Because you cannot give something you do not have. Kaya nga, sabi sa 47, whatsoever cometh
to me, sabi niya, whosoever cometh to me, sabi ng Panginoon, and heareth my sayings, the word of God, and doeth them, I will show you to whom he is like. Yun daw tao, mga magulang na pinapakinggan ng salita ng Diyos, pumupunta sa Diyos, sumasamba sa Diyos, at pinapakinggan ng salita ng Diyos, at pinapamuhay ang salita ng Diyos, na i-model nila sa mga anak nila. Sabi ng Panginoon, i-describe ko sa inyo kung ano yung mga magulang na yun. Katulad sila ng tao, sabi niya, na nag-build ng house. Di po ba yung house dyan is always a symbol of the family. Nakuha po ninyo? So para siyang nagtatay ng pamilya. And dig deep and laid the foundation on a rock. So para daw yung magulang na godly, sila po ay nagtatayo ng Christian family, kinukuha ang informations, ang knowledge sa salita ng Diyos, pagkatapos kinukomprehend nila ito, Panginoon, ito ba talaga ito? And then i-apply nila ito, yun yung wisdom. Amen? Katulad daw sila ng mga tao na naggumagawa ng pundasyon ng kanilang pamilya sa ibabaw ng bato. Yung batong yon ay walang iba kundi si Jesus Christ at sa kanyang salita. Amen? Kaya pag dumating yung flood, ito na yung challenges, yung threat ng buhay ng pamilya. When the flood arose and the stream beat vehemently, yung salitang vehemently, ferocious. Ibig sabihin, pag dumating yung challenges sa buhay, pag sinake ka ng mga problema, sinake ka ng mga threats sa buhay, sabihin ko sa iyo, vehemently yun, talagang ferocious, talagang walang pakundangan, talagang babasagin ka ng mga problema nito. Upon that family, upon that house. Pero nung sabi niya, and could not what? Shake it. Hindi niya kayang yanigin ang pamilyang ito sapagat ito ay nakatatag sa bato. Galing ano? Sapagat pangako ni Jesus Christ yan. Sabi niya, yung devotion ko kanginang umaga sa Psalms 121, the entire chapter, sabi niya doon ay, God is the keeper of them sa mga umiibig sa Kanya, sa mga sumusunod sa Kanya. Keeper, ha? Siya ang keeper. Ang ibig sabihin, parang the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya tignan ninyo, kapag niyanig ang pamilya natin ng financial problem o kaya ng any kinds of threats sa buhay na ito, pag niyanig, hindi niya kayang basagin ito at i-shake ito sapagat nakatatag siya sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Pero pag ang relasyon ninyo, ang pamilya niyo nakatatag sa laman, sa lust of the flesh, patay na. Pag nakatatag yan sa pera, nako, patay na. Hindi kayang bilhin ng pera yung solusyon ng pandemya. Nakuha po ninyo? Yung solusyon ng immoralities o kaya ng kung ano ng mga kasalanan. Friends, it is essential that you will build your family upon the rock. Amen? Upon the scriptures. Sabi niya rito, yun yung mga nakikinig at pinapamuhay nila ang salita ng Diyos. Mahirap talagang tayo ang didiskarte sa pamilya natin. Amen? So you dare not build your relationship sa boyfriend and girlfriend relationship pa lang, ha, hanggang sa pagpapamilya niyo, pag-aasawa sa feeling. Dapat sa faith. Amen? Amen? And then verse 49, sabi niya ganito, ito naman ang nilarawan niya sa mga tao na nakinig ng salita ng Diyos. Pero hindi niya pinamuhay. Ibig sabihin, hindi niya naintindihan ng salita ng Diyos. Dumadalo lang siya ng church. Nakatunganga doon para may malaman lang siyang relihiyon. O kaya, sumasama lang siya sa small group pero hindi naman niya talaga iniintindi. I think may problema yung mga ganung tao, baka hindi safe. Kasi, paano nga tutubo yung salita ng Diyos sa puso kung yung puso hindi nga safe? Nakuha ninyo? So sabi niya dito, pinakinggan niya ang salita ng Diyos pero hindi niya ginagawa. Katulad siya ng tao na nagtayo din ng pundasyon ng kanyang pamilya sa ibabaw naman ng buhanginan. Sa loose ground. Against it, ang sabi niya, the stream did beat vehemently. So, the same experience ng taong may pagkatakot sa Diyos at walang pagkatakot sa Diyos. Taong Kristiyano at saka hindi Kristiyano. Para sila nang mararanasan sa buhay. Tama po ba? Dahil mayroong challenges at threats sa pamilya. And when the stream did beat vehemently and immediately, anong sabi niya? Kagad-agad, it fell. And the ruin of that family was great. Wow, this is scary. So that's why you have to be very serious about this word. Kaya tayo sa BCC, nagpapasalamat tayo sa nangyari pong transition sa atin. Sabihin natin, thank God for pandemic. Because all things work together for good. Amen? Natuto tayo na lahat ng mga tatay ngayon, nanay ngayon, lahat ng mga young people, pati mga anak nating bata, wow, they are into this book. Amen?
Talagang totoo yung ginagawa natin na 1-hour theology. Wow! Nakakatuwa ano po. So, kung ano man yung mga napagdaanan natin, pagsubok natin sa buhay, just keep on embracing the Word of God, understand it, and then apply it. I tell you, God will take care of us. Amen? We are building our families upon the rock. So, huwag ninyo pong pangunahan ang Diyos. So, malinaw po ba? So, let the Word of Christ dwell in you, richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Amen? Ano oras na? 7:41. Okay. Can I still have 5 minutes? Yes. Okay, good. Now, letter L. L stands for living by faith. So, faith cometh by hearing, and hearing with the Word of God. Yung po palang word na hearing doon, hindi yung basta narinig mo lang. Yung hearing doon ay may kasamang comprehension. Kasi hindi ka magkakaroon ng faith kung hindi mo ginawa. Kapag ka hindi mo ginawa, walang faith na nangyari doon. Nakuha po ninyo, nakinig ka lang. Yung merong nangyaring ginawa ka, ibig sabihin mayroong faith talaga dahil nakinig ka talaga. Nakuha ninyo? Sabi niya rito sa Hebrews chapter 4, lagi kong binabasa sa inyo yan. Hebrews 4. Ito yung sitwasyon. Hebrews chapter 4, beginning, let's try to read it verse 2. Sabi niya, for unto us was the word of God preached, or the gospel, as well as unto them. So narinig ng mga talagang anak ng Diyos at ng mga hindi anak ng Diyos. But the word preached did not profit them. Nakita ninyo, kapag yung salita pala ng Diyos narinig mo ng totoo, magpa-profit sa iyo yan. Pero pag hindi nag-profit sa iyo, may problema. Ano yung problema? Not being mixed with faith in them that heard it. Ibig sabihin, yung kanilang pagkarinig sa salita ng Diyos, walang faith. Nakuha po ninyo, walang faith sapagkat di nila inintindi yung narinig nila. Kaya sayang yung mga dalo tayo ng dalo sa church ng 52 Sundays sa isang taon. 365 days sa isang taon na nag-small group tayo. Tapos, hindi tayo binabago, walang profit ang salita ng Diyos sa atin. Something is wrong. Because may promise ang Diyos. Amen? Dapat tumatatag yung pamilya natin, yung mga anak natin, at yung relasyon natin. Sabi niya rito, whatsoever is not of faith is what? Sin. So that's why you cannot neglect God's word in your family. Because dito sa salita ng Diyos, dito po magkakaroon ka ng pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing with the Word of God. Now, living by faith is the issue here. Okay? So, napansin niyo yung overcoming, what defines a strong family is overcoming life's challenges. But you can only an overcomer, magiging overcomer ka lang pag meron kang faith. Dahil itong sabi niya sa verse na ito, this is the victory that has overcome the world, even our faith. So, yung pong pananampalataya natin ang siyang mag-overcome. Amen? Because nothing is impossible to them that believe it, ang sabi ng Bible. So, kung may pananampalataya yung mag-asawa sa Diyos, kung may pananampalataya yung mga anak sa Diyos, sasabihin ko sa inyo, pag dumating ang pagyanig ng mga challenges at problema sa buhay, they will stand firm. Why? Because they will overcome the world, everything that is in this world. Amen? That is the promise of the Word of God. Now, kaya ang sabi niya rito, pakitaan ko kayo ng pamilyang umpisa pa lang, pinapalaki na yung pamilya at yung anak sa pananampalataya sa Diyos. When I call to remembrance, sabi ni Paul kay Timothy, the unfeigned faith that is in thee, which dwells first in thy grandmother Lois. Nakita niyo si Lois, yung kanyang lola, siya yung second generation ng disciple ni Jesus Christ. May faith sa Diyos. Yung first generation yung nag-disciple kay Lois. Di po ba? Itong si Lois ngayon, yung kanyang anak na si Eunice and thy mother Eunice. And then I am persuaded that in thee also, ibig sabihin yung faith nila sa Diyos na i-download kay lola, kay anak at kay apo. Nakita niyo, 4 generation ang pinuntahan ng Diyos. Kaya kita niyo yung curse na sinasabi natin, na tatalakayin natin beginning tomorrow, na dumapo sa mga unang pamilya natin, unang henerasyon ng pamilya natin, first, second, third, fourth generations, sasalin yung curse na yun. Pwedeng na-save ka na, but that curse is still in the flesh, kaya kung bakit hindi tayo makaget over doon. Nakuha ninyo?
But that's why the only way to reverse the curse in the family is when we disciple our families. Amen? From first, second, third to fourth generation. Yun po ang ginagawa naming mag-asawa dahil siya ay galing sa broken family, si Annabel. Galing ako sa broken family. Yung mga magulang namin parehas na nag-sex before marriage, pagkatapos parehas na nalaglag sa immoralidad yung mga tatay namin. May mga tinamaan sa mga kapatid namin at pwedeng mangyari sa amin, sa aming mga sumunod na henerasyon. Pero pinuputol namin yan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen? So, it can only be done through unfeigned faith. Yun yung overcoming faith. Amen? So, what does it mean to live by faith? Sabi niya rito, what doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works, can faith save him? So, yung faith na walang works is dead. Hindi tumutukoy sa salvation, ha? Ang salvation po walang kasamang work. Pero pagkatapos kang masave, yung faith mo dapat magpakita ng works yan. Amen? Kaya sabi niya rito, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, tumutukoy na ito sa mga nagsasabi na Kristiyano sila, pero hindi naman sila nag-extend ng kamay ng pagtulong sa mga tao. One of you say unto them, depart in peace, be warm and filled. Parang ganito, sige, pagpipray ko kita. Notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Amen? Even so, faith, if it hath not works, is dead, being what? Alone. Kaya kita nyo natutuwa ko sa BCC, maski mahirap tayo, maski yung mga ibang miyembro walang trabaho, yung ibang mga miyembro may kakulangan, pero nagnanais silang mag-share, tumulong. Kaya hindi po excuse yung wala kang pera, wala kang ganito na hindi ka makakatulong. Yung tao, kung laging inisip na lang niya na siya ang tinutulungan, siya ang tumatanggap, may problema yon. Alam niyo, kaya kawala kasi hindi ka nagbibigay. Kaya nga sabi ng Bible, give and it shall be given unto you. Ako natutunan ko pong magbigay nung walang-wala ako. Kasi napakahalaga yun eh. Tama po ba yun? Kasi nga po, yung faith ko, kailangan kong ma-prove na ako may faith talaga, kaya kong gumawa. Amen? Yet, ang sabi ni James sa verse 18, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. So, para tumatag ang pamilya natin, dapat meron tayong paniniwala sa salita ng Diyos. Amen? At pagkatapos meron tayong pamumuhay sa pananampalataya na mayroong gawa. Amen? Dapat kumikilos tayo. Sabi niya rito, without faith, it is impossible to please God. Meron na bang 7:50? 2 minutes po. 2 minutes before. So I still have 2 minutes. Mag-i-stop ako dito. Sa panghuli, ang sabi niya rito is, obedience without reservation. Napakahalaga po nito. Sabi niya rito, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. So una po, scripture ay magpapatatag sa pagbibuild ng pamilya. Pangalawa, living by faith. Number 3 is obedience without reservation. Pag sinabi natin without reservation, ibig sabihin nito is completely. Amen? Completely. Okay? Lahat-lahat, wala dapat kang ihinuhol. Natatandaan niyo itong si Abraham nung inutusan siya ng Diyos. Okay, ganitong gawin mo, ganitong gawin mo, ganitong gawin mo. Alam mo si Abraham, so Abraham departed as the Lord had spoken unto him. Walang pakundangan. Sunod lang po. Hindi na siya nagreklamo. Hindi na siya nagtanong. Basta nang narinig niya ang sinabi ng Diyos itong gawin mo, ginawa niya. Hindi siya nagkakalculate. Kung susundin ko ang Diyos, kikita ko. Kung gagawin ko to, mas marami pa akong advantage. Hindi ganon. Nababasa tayo ng Diyos. Kung minsan gusto ng Diyos na sumunod ka dun sa part na parang mawawalan ka ng malaki. Malaking matutungkab sa'yo. Alam niyo nung sabi ng Diyos sa akin, hindi yan yung babaeng mapapangasawa mo, Ed. Nung tinungkab ng Diyos yun, ang sakit-sakit ng puso ko. Kasi yun ang gusto kong babaeng mapangasawa. Pero sabi ng Diyos, eto ang babaeng gusto kong mapangasawa mo. Yun yung ayaw ko eh. Ayaw din niya sa akin. Pero I just obey. Amen? So susubukin ng Diyos yun eh. Kaya pala, tinuturuan niya akong magtayo ng pamilya. Kasi parehas na mahina ang pamilya namin nun. Now, kaya yung mga anak natin, meron din silang struggles na matindi sa pagsunod sa atin bilang magulang. Kasi tayong mga magulang, hindi tayo marunong sumunod sa Diyos. Kaya mayroong lumabas na henerasyon na hindi nila kilala ang Diyos dahil sa mga magulang na nag-model ng
Ang pagsunod lang nilang pinakita sa Diyos, pupunta sa church ng Sunday morning, pagkatapos wala na, Lunes hanggang Sabado, wala na ang Diyos sa mga magulang na ito. Wow, nakakatakot yun. Dapat every moment, bawat hininga natin, naamoy, nakikita sa mga actions natin ng mga anak natin, na sumusunod tayo sa Diyos. Sabi niya rito, He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel which He commanded our fathers, and that they should make them known to their children. So may assignment ang mga magulang para sa mga anak. That the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. So may responsibility tayo, no? That they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. So ito ang expectation ng Diyos sa mga susunod nating henerasyon ng mga anak, na sila ay mag-set ng hope sa Diyos at huwag nilang makalimutan ng Diyos at sumunod sa utos ng Diyos. Pero look at verse 8. Tingnan niyo yung paningin ng Diyos sa mga magulang na ito. Kaya may lumabas na henerasyon na walang takot sa Diyos at hindi kilala ang Diyos. And might not be as their fathers. Anong klaseng mga magulang ito? A stubborn and rebellious generation. A generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Nakakatakot. Kaya alam niyo, maraming mga anak ngayon na windang-windang ang buhay. Hindi nila kasalanan necessarily. May part sila, pagka ano yung pinili nila pa rin doon. Pero binigyan ng mga magulang ng access, legal access ang mga evil spirit para makapag-work sa buhay ng mga anak ng malaya because of the bad testimony nila bilang mga magulang. So letter P panghuli is prayer. Sabi nyo nga po prayer. So, to build a strong family, you need to have the scripture, the Bible. You need to live by faith. And then, obedience without reservation. Dapat hindi mo pinagdadalawang isip na sundin ng Diyos. Amen? At panghuli, panalangin. Sabi nga nila, ang panalangin po ang pinaka-the best option. Wala nang iba. Because that's the tool that can connect you to heaven from earth. Naalala niyo yung yung movie na yan, Prayer Warrior. The question is, sabi ni Jesus Christ, even Jesus Christ, sabi niya, pinagpipray kita, Peter, na huwag mag-fail ang faith mo, sabi niya. Wow! Galing, ano? So the question is, who do you pray for? Sino ba ang dapat ipanalangin? Una, asawa. Amen? Pinagpipray mo ba si Mrs., si Mr.? Pangalawa, ipag-pray mo yung mga anak mo isa-isa. Pag-pray mo si Bernie, si Virgie, si Joey, si Sinaida, si Elizabeth. Ipag-pray mo lahat ng mga anak mo. And then pag-pray mo rin yung mga magulang mo. Amen? Pray for your brothers also and sisters and their children. Ako po, talagang sa listahan ko, magsisimula ako sa nanay ko, sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, tapos yung nanay ko, tapos yung mga kapatid ko, yung mga anak nila, yung mga apo ko sa kanila, pinagpipray ko isa-isa yan. And then yung mga siblings, pati yung mga hipag ko, yung mga biyanan ko, I'm praying for them. And pray for your maid also. Yung mga kasambahay ninyo. Ipag-pray ninyo, ang dami bang mga kasambahay na nililitsyon, nilalagay doon sa drum, at pagkatapos ninanakawan yung mga kanilang mga amo, sapagat mga Kristiyanong amo, hindi makapaniwala yung mga maid na Kristiyano. Kasi ang lulupit, pet malu. Ang susungit ng mga Kristiyanong boss. Kaya mag-ingat kayo mga, lalong-lalo kayo mga wives ha, ng mga Kristiyan. Pagka masyado kayong malupit sa mga katulong na ko, kaya pala yung pagkain niluluto sa inyo, paggalit sa inyo, dinuduraan. I'm sorry for the word, but sometimes that's the way na magre-revenge sila sa atin. Pero pag alam nilang pinagpipray natin sila, we deal with them properly, I tell you, that is something. Amen? So we need to love and pray for all of this. What we are going to pray for them? Anong dapat natin ipag-pray sa pamilya natin? Pray for their salvation. Amen? And then spiritual growth. Amen? Spiritual victory. Amen? Success. Amen? At saka yung future lifetime partner. Wow! Galing, no? Hindi ko pa naisama dun yun. And then number 3, how do we pray? Paano ba tayo mag-pray? We pray alone. Dapat ang mga magulang nagpipray din sila. Nagpipray ako ng mag-isa, nagpipray kami ng asawa ko, nagpipray kami ng pamilya namin. We pray with our children, kasama ang pamilya, kasama ang asawa. We pray with others. And that's what we do. Ito ay parang training, you know. And then, I'm sorry, but napunta tayo dito. Slope letter E na nga po pala, experience of life. So all things work together for good. So maraming mga experiences.
pero makakayanan natin lahat. So, ang magpapatibay sa pamilya ay ano? Magtatatag. Number 1, Scripture. Number 2, living by faith. Number 3, obedience without reservation. Number 4, prayer. And then last is experience, life experiences. So, wag po ninyong i-misinterpret yung mga nangyayari sa buhay. Kung minsan, ginagamit ng Diyos yan para tumatag tayo. So, ang mahalaga noon, ang outcome dapat noon ay makapagtatag kayo ng values sa pamilya ninyo. Ito ang natutunan namin sa experiences namin sa pamilya namin. Ako, itong natutunan namin. Na-form namin yung values namin. F stands for faith. Dapat may faith kami sa Diyos. Tapos ng second to God, dapat family. Hindi po trabaho. Amen? God, family. Then dapat sa loob ng pamilya, merong fun. Masaya dapat ang mga pamilya. Amen? Hindi puro dapat kalungkutan. Then, merong financial support. Huwag natin kakalimutan yun. A stands for acceptance, affirmation. There should be fairness. M stands for we need to have memories to remember. There should be great memories. And then, intentional time and apprenticeship. Doon sa memories, kaming mag-asawa, meron kaming mga intentional na ginagawa na gusto naming ma-inculcate sa mga anak namin na paglaki nila, hindi nila makakalimutan. At pwede nilang gawin ito sa kanilang mga pamilya. Amen? Intentional time and apprenticeship, love unconditionally, and then God. Siya ang simula, siya ang huli sa pamilya. Amen? Ang Diyos. So now, building a strong family, number 1, Scripture. Number 2, Living by faith. living by faith. Number 3, obedience without reservation. And then number 4, prayer. Number 5, life experiences. Guys, I hope you learned something today. Amen? At sana po ay pagpalain kayo ng Panginoong Diyos at maraming salamat dahil napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin.